Huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam iyon kay Yahweh na inyong Diyos. Sino man sa inyo ang matuklasang gumagawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumisira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa araw, sa buwan o sa mga bituin, ay siya sa atin ninyong mabuti. Kapag ang sumbong o ang bintang na iyon ay napatunayan, ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Ang hatol na kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang taong bayan. Sa ganitong paraan ay aalisin ninyo sa inyong sambayanan ang kasamaang tulad nito. Kung sa lugar ninyo ay may mabigat na usapin at hindi ninyo kayang lutasin tulad ng patayan, pang-aapi o pananakit, pumunta kayo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa mga paring Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong iyon, at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang anumang ihatol nila sa inyo at sundin lahat ng kanilang tagubilin. Kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang pasya nila. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa katuruan ng pari o sa hatol ng hukom. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon ding kasamaan. Ang paglalagay ng hari. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. Maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. Ang bahagi ng mga pari. Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi ng lupain. Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. Wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. Ang mga ito ang nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa. Ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan, ang unang ani ng mga pananim ng alak ng langis, at ang unang pinaggupitan ng inyong mga tupa. Ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya bilang mga pari habang panahon. Sakaling may Levita mula sa alinmang bayan ng lupain na kusang magpunta sa lugar na pinili ni Yahweh
upang sumamba, maaaring maglingkod doon ang Levita kasama ang kapwa niya Levita. Siya ay bibigyan doon ng kanyang bahaging kasindami ng ibibigay sa mga Levita na dating naglilingkod doon, bukod sa bahagi niya mula sa mana ng kanyang ama. Babala laban sa pagsunod sa kaugalian ng mga pagano. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga taga-roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya itinaboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay pinagbawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Ang Diyos ay magpapadala ng propeta. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pangmuli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. Ang mga lungsod kanlungan. Kapag nalipol na ni Yahweh na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Gagawan ninyo iyon ng mga kalsada. Hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay ni Yahweh sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglagay kayo ng lungsod kanlungan na siyang tatakbuhan ng sino mang makapatay ng hindi sinasadya. Ito ang tuntunin ukol sa sino mang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sino mang nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumilapon ang talim ng kanyang palakol at tinamaan ang kasama niya. Kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaaring magtago at manirahan sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi siya makakapagtago agad dahil malayo ang lungsod kanlungan, baka siya ay patayin ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti dahil sa bugso ng damdamin. Hindi dapat patayin ang sino mang nakapatay sa ganitong paraan sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagkapatay. Iyan ang dahilan kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod.
Kapag pinalawak na ng Diyos ninyong si Yahweh ang inyong nasasakupan sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at kapag naibigay na niya ng buong buo ang lupaing kanyang ipinangako, maaari kayong magbukod ng 3 pang lungsod kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng kanyang utos at iibigin siya ng tapat. Pahintulutan ito ni Yahweh kung buong sipag ninyong susundin ang kanyang mga tuntunin, kung siya ay buong puso ninyong iibigin at kung lalakad kayo ayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ay walang sala. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Kung ang pagpatay ay binalak o dahil sa alitan at ang nakapatay ay tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, ipadarakip siya ng pinuno ng kanyang bayan at ibibigay siya sa pinakamalapit na kamag-anak ng namatay upang patayin din. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng matiwasay. Ang batong palatandaan. Huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Inilagay ng inyong mga ninuno ang mga palatandaang iyon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Mga tuntunin tungkol sa pagsaksi. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag ang isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, silang dalawa ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pare at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayang kasinungalingan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. Huwag kayong maawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Mga tuntunin tungkol sa pakikidigma. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto bago kayo makipaglaban. Tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo at sasabihin niya ang ganito. Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na itatalaga, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang tumira sa bahay niya. Sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama, ay maaari nang umuwi. Baka siya'y mamatay sa labanan at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Sino man sa inyo ang natatakot o naduduwag ay maaari nang umuwi. Baka maduwag ding kagaya niya ang iba. Matapos itong sabihin ng mga pinunong kawal, maglalagay sila ng mga mangunguna sa bawat pangkat. Bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko
Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila. Kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyong si Yahweh, patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagi ninyo ang mga babae at ang mga bata at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. Ngunit sa mga lungsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh ay wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito ay makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. Kapag kinubkob ninyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon kahit matagal na ninyong kinubkob ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway, bagkus makakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag ninyong puputulin ang mga puno na hindi makakakain. Ang mga puno na hindi makakain, ang bunga, ang siya ninyong puputulin kung kailangan ninyo sa pagkubkob. Pagpapasya tungkol sa di malutas na krimen. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, at may nakita kayong bangkay sa parang at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay, ipagbigay alam ninyo iyon sa matatandang pinuno at mga hukom upang sukatin nila ang distansya ng mga lungsod sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, ang pinuno ng pinakamalapit na lungsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Dadalhin nila ito sa isang batis na may umaagos na tubig sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang leeg ng baka. Pagkatapos, lalapit ang mga paring Levita sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya at upang magbigay ng basbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sila ay magpapasya sa bawat usapin. Ang mga pinuno ng lungsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay maghuhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka. Sasabihin nila, hindi kami ang pumatay. Hindi rin namin alam kung sino ang gumawa nito. Patawarin mo po, Yahweh, ang iyong bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mo po kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Hindi kayo mananagot sa mga ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. Mga tuntunin tungkol sa mga bihag na babae. Kung pagtagumpayin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh sa pakikipagdigma sa inyong mga kaaway at sila'y mabihag ninyo, at kung sakaling may makita kayong magagandang babae mula sa mga bihag at nais ninyo itong maging asawa, dalhin ninyo siya sa inyong bahay. Ipaahit ninyo ang kanyang buhok, ipaputol ang mga kuko at pagbihisin. Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng 1 buwan upang ipagluksa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. Subalit kung ang lalaki hindi na nasisiyahan sa kanya, dapat na niya itong palayain. Hindi siya maaaring ipagbili at gawing alipin sapagkat nadungisan na ang kanyang puri. Tuntunin tungkol sa karapatan ng panganay.
Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang lalaki ay ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa ng kanyang minamahal. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya ay anak ng hindi gaanong mahal. Tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo. Kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad nila. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. Iba't ibang tuntunin. Kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh.